Sa katauhan nga, di umano raw ni Kuting ngayon ay tila ba mas masahol pa pala ito kumpara sa mga naging administrasyon nga daw ni Cory at Pinoy. Sa usaping ito, nakakalungkot lang isipin na nawala sa usaping pula o dilaw pala ang problema, kundi ang sistema na kapag maling politiko ang napili at tapaw po ay panigurado, lulubog ang bayan. Kaya dapat matutong kumilala ng mga opisyal na akala mo napakasanto, ayun pala ay nagsisipagsasanto-santohan lang pala. Ang tanong tuloy ng taong bayan ngayon, musta na si Chris? Dapat na nga ba siyang patawarin rin ng taong bayan? Sabi nga ng iba, kapag tapang-dapa na ay huwag nang tapak-tapakan pa. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ng video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. So nagbabalik tayo mga kaibigan. Ako si Nika Pinoy Yuki. How are you na madam? How are you? How are you? Maria Caranza, ito mga palangga ko. Yung iba siguro dito sa kanila nagalit sa akin, bumalik ko din. Diba? Ang importante, ang pakikipaglaban natin palangga ay para sa katotohanan. Minsan nabubudol tayo, pero as a, the end of the day, sama-sama pa rin tayo. Hi, Ram. Ayan, si Solid Marlican ako. Palangga ako, hindi na natutulog. Ma'am Parvina, yes, I'm back. So, malungkot at, mga balitang dapat nating boljakin. Alright, kumusta kayong lahat? Grabe, very intense, diba? Hindi naman pwedeng, hi, Raimi. Si Sunday Saison, alam mo, hindi na tayo. Hello, ayan, nawala ako mga palangga, ang mga sinabotahing balita. Okay, ayan, dumami na tayo. So, nawala, bumalik na ako, di ba? Okay, can you comment kung nakikita niyo ako? So, ang mga sinabotahing balita, right? Narinig niyo yon, sinabotahing balita? Yes, please, paki-comment kung narinig niyo ako. Okay. Nawala ako, mga hitad. Ayan. Si Jerome, ayan, nakabalik na tayo. Ganda ng outfit ngayon. Okay, tuloy na tayo sa mga sinabotahing balita. All good. Okay. Unang balita. Alright. I hope di ako mawala, no? Ay, nako. Nakakaloka talaga. Mukhang nilunok na naman ni Ahas. Okay, Doki. Sa unang balita. Okay. Pwede na daw atakihin anytime. Nagpasalamat na sa mga anak si Chris Aquino. Ayon sa kanya, sabi niya, I refuse to die. Okay? Alam mo, I'll talk about Chris kasi isa siya sa mga talagang, binoljak din natin. But we'll see kung anong masasabi ni Marlica dito. Maraming naiyak sa exclusive interview ni Tito Boy Abunda kay Chris Aquino kahapon sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi ko napanood, alright? Parang malakas si Chris pero mas dumami ang kanyang sakit. Pero ang isang grabing kinalulungkot ng mga nakapanood ay nang sabihin niyang pwede siyang ma-cardiac arrest anytime. Ay, nakabigla ako naawa. Sabi niya, alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa. Feb 14 yon. Pahiram na lang ito ng Diyos. Binigyan ako ng hopes, so whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? Wala naman nagsabi. Anytime we can die, right? Sabi niya, I don't think any of us can see that because Beam is only 16. I made a promise to him until he becomes an adult. I will really do, gusto mo boses ni Chris Aquino? I will really do everything, boy. Ha, ha, ha. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under autism spectrum, di ba? Ako mismo, ako lang ang nagpapalaki sa dalawa. Ha, ha, ha. Kailangan pa nila ako. Hindi, sige, seryoso kasi. Seryoso. Alright, so niya, but on the flip side of that, after Monday, wala akong immunity. Wala na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. Yun ang sinabi ni Chris
sa Zoom interview ni Tito Boy. Okay? You know what? I'm not gonna boljak Chris. I will say something. Okay? Sabi ni Palangga, emotional up manipulator, sabi ni Blue Collar. Nagpasalamat din si Chris na nangako si Tito Boy na tatakbo agad ito sakaling may mangyari sa kanya. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpapasalamat sa iyo because nangako ka sa akin. Kagaya ng ilan ng mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid ko, mga babae. Nangako sila na kung ano man yung mangyari, meron akong 2 kaibigan na lilipad dito para samahan yung 2 boys. And you also promised me, right? Sorry, doon sa show mo, pero you said na kung may mabalitaan ka, tatawagan ka ni Alvin. Sasakay ka agad ng airplane to be here with me, right? I love you so much and I'm entrusting being with you because the 2 will actually be home in 2 weeks. Yun ang sinabi. Nalungkot daw ang mga nanonood. Okay, at sa Lunes daw ay malalaman na kung maisasalba ang kanyang puso. Ayon kay Chris, may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumala, boy, I stand a very strong chance of having a cardiac arrest. Malungkot pala yun, dapat di ganun ang tono. Kasi pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. So may gamot na susubukan but there's a very big risk involved. With the medicine because hindi binigay ang gamot, ito na, hindi ka muna binibigyan ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. So, pag Monday, magbi-baby dose muna ako. Tignan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on 4. I will need a total of 4 doses for this medication. Kinumpirma rin ni Chris na may pang 5 autoimmune disease, autoimmune condition na siya, pero wala para official term. Pero sa ngayon ay nakaklasify raw ito as autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that, boy, is either SLE or lupus na mas kilala or it could be rheumatoid arthritis. Okay, ano ba comment ko dito? I will comment about this. So, hindi naman need sa kaalaman na binoljak natin, 'di ba, yung Cory Aquino administration, yung Dilawan, dahil tayo ay mga Marcos noon, okay? Dahil, ang akala natin, which is may tama, kumbaga may mali ito, mga Dilawan na ito, may tama sila, okay? Na diktador, dahil pinatunayan nga ni Kuting. But let's talk about Chris. Sa giyera mga palangga, meron ng ceasefire. Kapag dapang-dapa na yung tao, wag mo nang apakan. Kapag sumusurrender na tumataas na yung kamay, I hope totoo tumataas yung kamay, baka mamaya pag pinagbigyan mo magbratatat pa lang. Okay? So, ito yung siguro lesson sa mga politiko na hindi nyo hawak ang lahat. Pati buhay ninyo, hindi nyo hawak. So, kaya yung pangangamkam nyo ng pera, sabi ni Solid Maharlika, kay Falsis na issue niyan ay yan na ang karma chameleon, sabi ni Solid Maharlika. Ako, di ba kasi tinreten niya yon? Kasi may pinaviral tayo nun, nag-million yun na sinasabi ni Chris Aquino na inilabas ni Falsis yung wag kang uuwi sa Pilipinas, ipapategi ka ng pamilya ko. Di ba yun ang sabi niya? So, ako naman, bilang isang nanay, naawa ako sa kanya. Bilang isang tao na din. Na imagine mo at young age, bata pa siya yung mga anak niya, bata pa, kailangan talaga niya, at kawawa yung pinagdadaanan niya. Minsan di mo rin sabi ninyo karamihan na nagagalit naman talaga sa kasama na ako doon, Dilawan administration, ay masaol pa sila sa demonyo, pati si Noynoy, diba ginanon natin. Pero nakita natin ngayon, actually mas masahol si Lisa at si Kuting sa mga Aquino. Mag-a-agree ba kayo? Akala natin sila na yung paka-hegemon, yung pamumuno ni Noynoy at saka ni Cory. Pero actually, sa katauhan ni Kuting Jr. ay mas hegemon ito. So, kailangan ba nating patawarin si Chris? Well, I think sa Diyos siya humarap, hindi sa atin. 'Di ba? Pag dumating yung mga araw naman natin, lahat tayo harap.
'Di ba? Doon siya humingi. Pero ako bilang isang tao dito sa balita ngayon, nakakalungkot sa part ng anak niya. Kaya nga ito'y lesson. Lesson ito sa mga jutang ginimis na mga nasa politiko na hindi niyo hawak ang buhay. Okay? Hindi niyo hawak ang lahat. Kahit pa busugin niyo, magnakaw kayo ng pera. Imagine mo si Chris Aquino. In fairness, bilang isang artista siya, endorser siya, whatever, marami naman talaga siyang pera. Okay? If ito minus kung ano man yung mga kinita nila in connection dun sa pamumuno ng yung kanyang nanay at ang kanyang kung ano man ang nakurap ng panahon ng nanay niya at tatay niya, huwag tayo pang paligoy-ligoy. I'm just being straightforward. Pero siya bilang isang artista, endorser, host, may pera talaga siya. So let's talk about yung pera niya. Right? Si Bicore Benigno pinsan. Kaya isa lang kalaban kay autoimmune sakit niya. So ang point dito, I'm not gonna talk about medical palangga yung mga sakit-sakit niya. Pag-usapan natin yung buhay. So ito yung sinasabi natin na hindi nyo madadala lahat sa hukay. Kahit na may jet ka, may chopper ka lahat, may pera ka, kapag dumapo sa iyo ang mga karamdamang hindi mo kayang kontrolin, talaga namang hindi mo siya kayang kontrolin. So lesson here, kaya kayong mga politiko, mga jutang ginimis, okay, yung mga hindi pa gumagawa, hindi ba mas masarap na kapag binabalita kayo, magkasakit man kayo, kung ano man ang mangyari sa inyo, ipinagdadasal kayo ng taong bayan. Hindi yung may mga nagsasabi na buti nga sa inyo kasi ginanito nyo yung taong bayan. Kasi ikaw, Chris, ganito, ganyan, ganon. Di ba? So, sabi ni Travel and Wellness, yes, I believe what you sow is what you reap. Kaya umanda sila Lisa Smugs et al. Correct. Kaya nga mas masarap ng maano ka ng tao na naalala ka ng tao kasi gumagawa ka ng kabutihan. Hindi yung, tignan mo, kasal ni Solid Maharligan ako, hindi makalimutan ng tao nung tinawagan ni Chrissy Falsis na wag kang uuwi sa Pilipinas, ipapategi ka ng pamilya ko. And that's history. So, hindi yan mawawala sa isip ng tao. But ako, bilang isang nanay, bilang isang tao, dapang-dapa na siya. So, I'm not gonna say anything, hindi ko siya mumurahin or something. I wish her well. Okay? And kapag gumaling siya, okay? Pag gumaling siya at malagpasan niya itong tao, itong pagsubok sa buhay niya, I hope habang ngayon ay nag-ano siya ng kung ano man yung nararamdaman niya ngayon, magkakaroon siya ng realization sa buhay. Na kung ano man yung mga ginawa niya in the past, yung abusive thing, okay? Nung time, nung nanay niya, kapatid niya, nung siya ay malakas pa na walang sakit, mapagnilayan niya na mahingi niya ng kapatawaran yung sarili niya, hindi sa atin, kundi sa Diyos. Hindi naman tayo, wala naman tayo. Sino ba tayo para humingi siya ng kapatawaran? Kung hingi siya ng kapatawaran sa anumang ginawa niya, di bonus na lang yun. At itama niya kung yung pagkakamali niya kasi sabi nga natin, there's no perfect in this world, pero masakit lang sa Pilipino kung ang mga politiko na mga gumurgur ng buhay, sinira ang mga kinabukasan, baka hindi sila patawarin ng Diyos kasi palagpasan nila ang demonyo, di ba? Ay, nako. Sabi ni Lulu, grabe na ang hirap ni Chris, parang unti-unti nang sinutsugi kahit marami kang pera, kung gaya naman, maigi pa ang kapitbahay namin, mahirap lang, healthy naman. Totoo yun. Kaya nga health is wealth. Kaya ang mas pinili kong magsabi at sumama sa inyo kaysa mag-kiss as kay Lisa Smugs. Kasi yung isang nag-kiss as sa kanya, niyayakap ni Aida. You know what I mean? Niyayakap ni Aida. So paano ka magiging masaya kung pinaparusahan, well, I'm not gonna say that. Paano ka magiging masaya kung alam mo sa sarili mo ninanakaw mo yung pera ng bayan, tapos dumadapo yung mga ganito, ganyan, ganun mong sakit. So kaya sana maging lesson ito. Pero kasi si Lisa As Araneta, walang ka-lesson-lesson yan. Sabi ko nga sa inyo, pag dumating siya sa point na nasa ICU na siya at isang nerve na lang ang gumagalaw sa kanya, kaya pa niyang mag-utos na makipagsabwatan sa smuggler sa Polvoron, gaya pang magnakaw. Ma'am Maharlika, napatawad mo na ba si Jeffrey Jolan Manipol? Ma'am Maharlika, napatawad mo na ba si Chris Aquino at si Lenny Robredo? That's a good question. You know what? Naawa nga ako sa kanya eh. So, naawa ako sa kanya. So, alam naman ng taong bayan kung anong ginawa nila. So, I hope they will stand up. Okay?
Katulad ngayon, akala natin si Lenny is ganito, ganyan, ganon. Akala ko si Kuting Jr. ang babangon. Di ba? Binoljak natin si Lenny dahil sa mga dilawan na ganyan. Okay? At alam naman natin si Lenny na didiktahan. Bakit? Galit ba ako kay Lenny ngayon? Hindi. Tapos na, during election. Patawad. Wala man siyang, well, sa totoo lang, isa sa mga amiga nila Lenny, ginipit din ako eh. Pero lumaban kasi ako eh. Yeah, wala namang masama doon palangga. I mean, ako kasi walang masamang tinabi, kaya nga ako madalas natatraidor eh. 'Di ba? Kahit nga alam, may mga nagsasabi pa sa akin, ako huwag ka magtiwala yan kasi ganito, ganyan. Nangingibabaw sa akin yung pusong maging tao sa kapwa, lalo pag Pilipino. Yes, kung napatawad ko na sila, yes. Yeah, but they have to stand up for the truth. Kasi somehow nagkamali tayo na akala natin ito sila as may Jejemon pa sa mga kay Kuting Jr. at kay Lisa. Ano, napatunayan natin, mas Jejemon, mas masahal pa sa Jejemon itong sinuportahan ko. But we want them. Well, si Chris, hayaan mo na kasi hindi naman na yan. I hope kapag gumaling siya, hindi na siya sumasawsaw sa politika. Kasi if you're that kind of, ganyan na yung feeling mo, physically, mentally, nag-struggle ka, don't waste your time with politics. Ayusin mo, pamilya mo, yung mga anak mo, yung katulad niya, maging healthy siya. At maging straight sa buhay. Kasi kaya nga tayo minsan binibigyan ng pagsubok ng Diyos. Di ba? Para makita natin yung mga mali natin sa buhay. Tapos si Lenny lang, okay? Ang problema lang ni Lenny, kung saan kailangan siya ngayon na magsalita din, dahil opposition siya eh. We are opposition now. Bakit tayo lang ang opposition? Sila yung number 1 na nagdadadakdak na si Marcos, diktador. Nakapagtataka lang. I will give you respect kasi nagpasan natin yung bakbakan natin. Okay? Mrs. Robredo. I will call you Mrs. Robredo. I'm not gonna call you names. I'm tired of, ang dami ko nang tinawag sa'yo tapos ng election. You have to speak up. Okay? You have to speak up right now. Kasi, patunayan mo. Right? Ano yun? Ano sinabi ni Solid Marlican ako? Good afternoon, my idol, Ma'am Marley, watching from Belgium, sabi ni Anika Pampang. Okay. So, tuloy na natin yung balita. Yung kay Chris, sana gumaling siya kasi kaluoy man ang mga bata. Pero sana, sabi ko nga, dumating ang point na kung gumaling siya, wag na siyang gumawa ng mga bagay na mamumura natin uli siya. Kasi magsasawag, na rin tayo. Madadala na tayo, di ba? Oh, ganon. So, ano pa mga question? Kasi now may mga dating supporter ng Yellow, you guys are here. Kasi pareho naman tayong pinaglalaban dito palangga eh. Pareho tayong pinaglalaban na para sa kaayusan ng Pilipinas. Ang forgiveness, hindi ini-enforce. Give it time, sabi ni Going Abject. Yeah, tama ka. Pero sa akin naman, lalo na yung kay Chris. Let's talk about Chris Aquino. May kasalanan. Kung may kasalanan sila, hindi naman sa akin. Doon sa mga taong naasaktan. Right? Ganun lang. Anyway, tuloy na tayo. Ito. Ay. Okay. Nako. Bahay ni Garafil. Sino si Garafil? PCO Chief. Presidential Communications Office. Umapoy. Bahay ni Cheloy, umapoy. Mag-rhyme yun, ano? Bahay ni Cheloy, umapoy. So by the way, balik mo na si Chris. So nakakalungkot doon, anytime pwede na siyang magpaalam. Ang buhay naman, una-unahan naman yan. So wala tayong magawa dyan. Kapag nangyari yan, that God's, time mo na. Alright? So bahay ni Cheloy, umapoy. Nitong Webes, my goodness. Bahay ni Cheloy na nasunog o natupok sa Quezon City. Naabo ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Garafil sa sunog na sumiklab sa Quezon City nitong Miyerkules ng gabi, Pebrero 14. Ayon sa Bureau of Fire Protection of Quezon City, ang sunog ay sumiklab sa Gabriela Silang Street, New Capital Estate 1 sa Barangay Batasan, bandang alas 8:30 ng gabi. Kinumpirma ng Batasan Hills Fire Brigade na isa sa 4 na bahay na tinupok ng apoy ay bahay ni Garafil. Ani Batasan Hills Fire Brigade Officer in Charge or OIC, Sunny Pineda, personal na niyang nakausap si Garafil upang sabihin na walang nasaktan sa kanyang pamilya sa insidente.
Wala namang nasaktan, pero totally burned po ang bahay niya. So, dito sa article na to mga palangga na nag-send sa akin about dito sa bahay na to, bigyan natin ng konting paliwanag kung ano ba ang mga kaganapan. Alright? Okay. Excuse me. Sabi sa Inquirer na yung natupok na bahay ni Garafil, okay, good thing na walang nasaktan. Right? Ang kanyang bahay ay, ito. Ito. Ang damage daw ay nagkakahalaga ng 7 million. Payat yan kay Lisa. Garafil, payat yan kay Lisa. At nakarating pala sa akin, eto may chika boom boom, na ayon sa aking puting ahas, di umano nabibigyan ng bagong bahay ni Liza Fair, ni Lisa Butod, si Jotokis Garafil. Ang galing ano? Sana all, na kapag nasunugan ka ng bahay, ay right there and then may bago ka, may brand new house ka. Barya lang yan. Okay? Barya lang yan palangga kay Lisa Smuggs sa bilyon-bilyong ninanakaw niya diyan sa smuggling business niya at kung saan-saan pa. At napag-alaman dito sa balita ng Inquirer na ang bahay ni Cheloy Garafil ay nakapangalan sa kanyang kapatid na si Richard Garafil. Here's my question to you. How come, kaya ano ang misteryo na nakabalot sa bahay ni Cheloy na umapoy na nakapangalan sa kanyang kapatid? Usually, pinapangalan natin ang ating mga property sa ating mga kapatid. Usually, mga nag-OFW, no? Yung mga nag-citizen na sa ibang bahay. Like sa Japan, may kaibigan ako. May bahay siya sa Pilipinas. So, nakapangalan, kapatid niya. So, usually ganun. But sa case ni Cheloy, how come in the world? O bait-bait ka lang na ang bahay mo ay nakapangalan sa kapatid mo? Ito ba ang misteryo nito? Ay posible lang naman. Nagtatanong tayo, ito ba Cheloy? Ang nagtatanong lang ako sa iyo, ang bahay kasi hindi pa nako-confirm ng puting ahas ko na ang bahay na yan ay ipinangalan mo sa kapatid mo para iwasan, matrace, na ang pinangbili ba dyan ay what? O whatever. The question is, ang pinangbili pa dyan galing sa pondo ng PCO? Kasi ayon sa ating source, regaluhan ka daw ng bagong bahay. Saan? Sa Forbes Park? And ano yung nasunog doon? Sinadya ba? Dapat may investigation. Sinadya ba? Baka may mga ebidensya doon o baka may mga pera doon na nakabaon. You'll never know. Diba? So yun yung question natin. Okay? Na bakit nakapangalan sa kanyang kapatid ang kanyang bahay? Ano yung reason? May kinukubli lang ba? Ano ito? Ito ba ay regalo sa kanya? Kailan to tinayo ang bahay na natupok? Ito ba ay inassume nung time na umupo siya as chief diyan sa PCO? Kasi ang chief of staff ni Sandro, lahat sila nagpatayuan ng bahay. Lahat kumamkam ng bahay katulad ni Dark Choco na nagbumili ng 1 billion sa Forbes Park. Dito si PPA chief bumili ng 4 na bahay at kung ano mga resort. Si Lisa Smuggs, bumili. Okay? Lahat sila nagbilihan ng bahay. Si Mel Robles nagpapatayo. Ikaw, Cheloy, ito lang ang payat naman. 7 million. Alright? Ngayon, mga kapalangga. Mga pinklawan na naninira dati kay Kuting ay nananahimik na. Sabi ni si Crisostomo, mga dati nananira kay Kuting, dati nananahimik na sila. So yun yung question natin kay Cheloy. Grabe ang korupsyon sa admin ni Kuting. Daming nakamkam, sabi ni Palangga, para di mahalata galing sa nakaw. Yeah, ang question, bakit Cheloy bahay mo nakapangalan sa kapatid mo? O mabait ka lang dahil marami kang pera. O sige kapatid, ikaw na. So yun lang ang misteryo sa akin. Kasi di ba kung pinaghirapan mo yun, may pamilya ka, bakit may papangalan sa kapatid mo? Maraming pwede mangyari. Nakamkami ng kapatid mo. Pwede mo namang sabihin, hindi, mabait yung kapatid mo, ganun. No. But you have to secure kung pinaghirapan mo yun, di ba, mga palangga? Kung pinaghirapan mo yun, isi-secure mo siya. Yun yung question natin dito. Kahit nga mga designers, mga makeup artists, nagkabahay, ang mga buwakan ng Ginemes.
Sumipsip ka lang sa kipay ni Lisa, magkakabahay ka. Lalo na si Cheloy, tagahatid ng mga kasinungalingang balita sa presidential communications. 'Di ba? Pakikipagsabwatan sa mga dugyot vloggers. Okay. Sabi na nag-comment, so bawal si Chris makisawsaw sa politika, pero Maharlika pwede. Siya nga, hindi yun ang ibig ko sabihin. Huwag siyang magkialam sa pagnanakaw muli. Okay? Sa korupsyon. Huwag siyang gumamit muli ng helicopter during the campaign na inabuso ang kaba ng bayan dahil sa pangangampanya niya kay Leni Robredo. Ginamit niya ang kaba ng bayan, ang power ng kapatid niya during 2016 election. Yun ang ibig ko sabihin. Kung gusto niya talagang magputak ng magputak sa politika, humanda din siya sa putak namin. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, binuboljak natin si Lisa Smugs, yung kadyutahan nila, dahil nilalapastangan nila ang bayan. Hindi natin sila pinagbabawalan. Okay? Na magsalita sa politika. Pero pag tayo ay bumoljak at minura natin sila mula ulo hanggang paa, huwag kayong aaray. Sabi niyo, harsh naman. That's the point. Alright? Ay, nako. So ngayon, Cheloy, balik tayo kay Cheloy. Kaya binuboljak natin itong mga to dahil ang issue dito ay pera ng bayan. Okay, next. Ito na naman, panibago. Ex-account ng PCG o Philippine Coast Guard na nahack. Nako, nagpanggap na naman ba ito? Hack me. Ay, nako. Inulat ng Philippine Coast Guard or PCG nitong Huwebes, Pebrero 15 na nagkompormiso ang account nito o nakompormiso ang account nito sa X or dating Twitter sa isang pahayag. Sinabi ng PCG na agad na nakipagtulungan at nakipag-ugnayan ng Coast Guard Public Affairs Service o the CGPAS nito sa X support team para iulat ang insidente. Ano to, Lisa? Hack me na naman? Ano to? Philippine Coast Guard. Anong tong plano ito, ha? Si DICT, Hubert, not Hubert. Si, pangalan nito, yung DICT chief. Si Ivan Uy. Yan. Magsabot na naman kayo. Hack me nyo. Ang X-support team, anya ay pinayuhan ng CGPAS na mag-standby para sa karagdagang tulong. The PCG urged the general public to be cautious in receiving succeeding tweets from the said compromised account. Baka naman may nilinis. Doon. Pwede din yun. Kaya hinak kunyari, katulad nung sa Congress, di ba? Sabi, hinak sila. Hindi naman pala. So the CGPAS will provide further updates regarding the incident ayon sa PCG. Sa oras ng pag-post, lahat ng post sa X account ng PCG ay nawawala. Bakit? May magic? Nung unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Department of Information and Communications Technology or DICT na ang mga hacker na pinaniniwala ang nag-operate sa China ay nakapasok sa mga email system at panloob ng website ng ilang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. O bakit din yung imbestigahan? Di ba? Samantalang ibinasura ng China bilang walang batayan ang mga paratang ng pag-hack. Ayan, pinagbibidangan ng China. Baka gusto nyo talaga ng away. Okay, di ba? Ba't kayo nagbintang? Sana may pinakita kayong ebidensya na hinak talaga ng China. Kasi kung ganyan, di pwede tayo gumawa ng aksyon, di ba? Kaso, ito ay mga hack me nyo lang. Sa isang press briefing ng palasyo noong nakaraang linggo, sinabi ni Ivan Uy, DICT Secretary, na handang tumulong ang China sa investigasyon ng cybercrimes. Handang tumulong pa ito yung China, pinagbintangan nyo na. Dapat sabihin nyo ay, di umano, allegedly, the information is coming from, the hacker is coming from China. Iba kasi Michael Ma ang hacker. Yung in-appoint ng special envoy to China. Right? Hi, Dong Tabanas, how are you? Hack me, bagag me, invade me, sabi ni Den Scorpion. Exactly. Ay, nako. Alright, so, ito. Panibagong balita. Kay Zubiri at Romualdez nagkasundo. Zubiri, may hinalikan na lalaki noon. Hoy, ano ba to? Yung nagbigay sa akin ng balita, sino ba hinalikan niya noon?
Sino ba yon? Na, ano, parang nahuli yata ako sa balita. Sino ang inalikan ni Zubiri? Nakalagay dito eh. Wala akong kasalanan, nagbabasa lang ako. Ang sabi dito, Zubiri at Romualdez nagkasundo. World War, tigil na. Tapos may nakasingit, may hinalikan na lalaki noon. I don't know about it. Sino ang hinalikan niya? Yan na lang kaya chika natin. Okay, tuloy yung balita. Nagkasundo na sina Zubiri at Tambaluslos na jutang ginina na itigil ang World War o baka nagkabayaran na. Which is yan ang sinabi ko. 'Di ba? Ayon sa ating puting ahas na suhulan ng mga jutang ginimes. Okay, natigilan na sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa controversial sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ay, you know that. Panoorin niyo yung vlog ko kanina. Ayoko na mag-exert ng effort dito. Pero ito ay mga kaletsihang balita. Ayon kay Zubiri, ginawa nila ang kasunduan sa harap mismo ng President Bongbong Marcos bangag noong selebrasyon ng isa pang bangag na si Juan Ponce Enrile. Ang tagal ng buhay ng matandang yan, ano? 'Di ba? Grabe. Sabi nga nila, masamang damo, masamang matsugi, ano? Imagine mo, traidor si Tatay Nicoting, tapos magkakampi na sila. Traidor sa traidor. Taksil sa taksil. See that? Talagang ang mundo ng mga taksil ay bilog. Magkaaway ngayon, at the end of the day, magkakampi ang mga taksil sa bayan. Alright, sa harap daw ng Pangulong Bangag, nagkamayan at nagkausap si Tambaluslos na isang botod rin at nagpagkasunduan nila na itigil na ang bangayan sa halip na profesional na magtrabaho para sa benepisyo ng administrasyon at ng mga Pilipino. At iulat ko ng uli, kaya naman pala ay gagawa sila ng magpe-press conference at toka-toka mga jutang ginemes araw-araw, every other day para sirain si Amy at si Zara. Ang galing-galing talaga ng Kongreso at Senado. Kaya mga kababayan, kailangan nyo ng tayuan ang mga kahayupan ng mga jutang ginemes. Kaya kung ako sa inyo, sa Pebrero 25, ay makialam, magingay at maging parte ng boses ng bayan dyan sa Cebu. Ay, naku, bisahin ako, dami ng krimen pagkatapos ng termino ni PRRD, tulis dito, jotay doon. Okay, tuloy natin ang balita. Sa tanong kung merong utos sa miyembro ng Senado at Kamara na itigil ang bangayan, sinabi ni Zubiri na depende ito sa mga senador at kongresista. Subalit sa panig nila ay handa naman nilang kalimutan. Dahil dito, kaya umaasa si Zubiri na magkaroon ng smooth flow sa bicameral conference meeting at sa mga hearing ng Committee on Appointments. Ayan, sa bicameral conference meeting po ay doon nagkakaroon ng illegal insertion ng mga pet projects na gustong siguraduhing makamkam ng mga jutang ginemes na mga senador. Panoorin niyo ulit ang explanation ni Attorney Glenn Chong dyan sa aking Facebook, sa YouTube at sa Facebook Maharlika Network kung paano ninanakaw ang pera ninyo. Kanina nag-vlog tayo dyan, balikan nyo na lang. Sa tanong naman kung susunod ang Senado sa panawagan ng Kamara na itigil ang investigasyon sa People's Initiative, ayun ako, sagot ni Zubiri, hindi niya maaaring pigilan ng mga miyembro ng committee na ituloy ang padinig. Di ba sinampulan na nga si Pulong Duterte? At now si Amy is from 2.5 billion ba? Tapos ginawang 500 million ang budget ng Davao ng district ni Pulong Duterte. And then si Amy nga, in-expose ko kanina na is zero budget. Dahil yan, tatanggalan ng pondo dahil yung nga bells ni Senator Amy ay mga maingay din at siya daw ang promotor o namumuno para i-booking ang mga tumanggap ng payola. Yun nga, Senator Amy, I hope yung dumating sa inyong information na nabigyan ng 20 million each itong mga jutang ginemes na kongresista, hanggang ganun na lang ba tayo? Hanggang balita na lang ba tayo? Wala bang aksyon ng ombudsman? Wala ba aksyon ng Commission on Audit? Wala bang aksyon ng ating wala nang mambabatas, ang ating gobyerno para pagbayarin yung mga hinayupak na yan, Senator Amy, sa expose mo na sila ay tumanggap ng 20 million each. So, iba-brush off na lang ba natin yan? So, you have to do your thing. Di ba, inaano ka na nila ngayon dyan? Papabayaan na lang ba natin ang mga kongresista o mga kongresista na tumanggap ng 20 million or so? See that? Maribik Tadjana, gigil na, grabe talaga.
Hanggat nandyan si McCoy, simot ang tax money, sabi ni Lucky Salnakaw, buong. Alright? Meron yan, baka nag-ready pa, sabi ni third archivist. Sana nga. Okay? So let's support muna or ano natin si Senator Amy. Tignan natin sa mga susunod na araw kung ibabalita o tutuluyan siya talagang is zero budget. Pero baka ngayon, dahil gusto ni Liza ma-fake news ako, baka bigyan siya ng konting budget. Yun kasi yung ginagawa ni Liza. Kapag saliwalat na natin dito, dinidelay nila yung balita para hindi magmukha tayong fake news o hindi totoo. Pero sa dulo ay tayo pa rin at katotohanan ang manaig. Okay, sa mga susunod na balita. VP Sara walang planong magsampa ng kaso versus Las Cañas. Walang plano si Vice President Sara Duterte na maghain ng kaso laban kay dating Davao Senior Police Officer Arthur Las Cañas. Inakasahan siya bilang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Alam niyo yung Oplan Tokhang, hindi naman pag sinabi mong Tokhang gugurgurin ka. Tokhang yo, parang ganito. Oy, Kuting, tok, andyan po ba si Kuting? Diba? Tok, manok-tok, Bisaya man yan. Andyan po ba si Kuting? Tapos sabi ni Liza, ay, nandito po, nagpupulburon, bangag na bangag. O, ngayon sabi ng mga polis, ay, manghangyo sana kami, manghangyo. You know, magre-request kami na, pwede ba, Lisa, si Kuting, painumin mo ng kape para mahimasmasan. Huwag mo na siya palunukin ng pulburon. O, di ba? Ganon yung tok hangyo. Hindi yung pag sinabi mong tokhang, gorgor. Right? Tok hangyo. Tok. Di ba? Punta ka sa Nara Street. Okay? Sa bahay ni Lisa Smags. Tok. Kanya po ba si Pulboronic Jr.? Sabi ni Lisa, yes, darling. Nagpupulburon. Pwede ba? Huwag mong busugin anyway. Okay, tuloy na tayo. You know that already. Okay, tuloy ang balita. Sa isang panayam sa Malaysia, inulit ni VP Sara ang kanyang hamon sa mga taong inuugnay siya sa drug war killings na maghahain ng kaso laban sa kanya. Ayon kay Sara, wala daw siyang balak magsampa ng kaso kay Las Cañas. In fact, si Las Cañas ang challenge ni Inday Sara na magsampa ng kaso na ganon doon sa Pilipinas. Nauna rito, nagsumiti si Las Cañas ng 186-page affidavit sa International Criminal Court or ICC na naglalaman ng impormasyon na di umano'y gurgura na ginawa sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakasangkot ng anak nito na si VP Sara sa extrajudicial gurgur sa Davao City. You know this already. Na gustong, at the end of the day, laging kasama si Lisa Fair, Lisa Butod, Lisa Smugs. Si Lisa ang promotor ng lahat ng ito, gipitin si Sara at Pangulong Duterte. Si Las Cañas, si Trillanes ay isa lamang mga asong julul ni Lisa Smugs at ni Tembaloslos. Right? Kaya nga ulitin natin, ngayon, ang tinututukan ng mga jutang ginemis na kongresista ay magpa-presscon to talk against Duterte kasi may mga talking points sila na hinahanda ng kampo ni Lisa at ni Tambaloslos. Kaya Tambaliza. That's our blood an hour ago. Alright. Okay. Sabi dito, siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012 ay napoint niya si Bato de la Rosa sa Chief of Police ng Davao City ayon kay Las Cañas. This is recycled issue na ito. This is very butod, very Lisa Butod style. Okay? Si Lisa, lahat ng mga manggugurgur at lahat ng mga sindikato, kaya niyang bayaran para sa kanyang kapritsong sirain ang kinabukasan mo, kinabukasan ng bawat Pilipino. Tuloy ang balitang kaletsehan. Ayon kay Las Cañas, tinukoy ngayon ay Senator Ronald de la Rosa. Okay? Mariing itinanggi naman ni VP Sara ang alegasyon laban sa kanya, sabay sabing na dawit lamang ang kanyang pangalan sa issue upang gayon ay makasama siya sa investigasyon ng ICC. I told you so. November or December, sinabi ko na ito na kakaray-karayin ni Lisa ang pangalan ni Inday Sara dahil insecure si Lisa kay Sara dahil naman, Diyos ko, lamang naman ng 1 million miles ang alindog ni Inday Sara, di ba? Kaya naman ini-snap-snap at nagmumukhang syungabels si
si Butod sa mga events, sa mga send-off, ceremony, 'di ba? Nagiging mukhang siya nga si Butod, nagiging bitter ang hitad na akala mo ibinoto ng bayan. Si Pinay to, ayan, thank you from Japan. Ayan, sana wag mo i-report palangga. 'Di ba? Non-authorized, you know what I mean, darling? Thank you, my darling. Thank you. Tinuruan na to na hindi pa niya tinura ni Inday Zara na hindi pa niya natatanggap ang mga dokumento ng pagpapahiwatig na siya ay respondent sa ICC's investigation sa Polboronic War, okay? Campaign ng kanyang ama. Okay? Kaya may campaign si Pangulong Duterte dahil alam niya si Kuting ay polboron. Ay, nako. So, by the way, maalala ko lang, isa sa agenda ng mga kongresista sa kanilang mga conference everyday, press conference na yan, ay pagtakpan ang polboronic issue. Kaya when you comment, yung hashtag polboronic bangag, polboronic kuting, Lisa Butod, polboron, hanggang sa hanggang sa maatakihin sila sa galit. Polboron, bebe. Diba? Doon kay Lisa, Lisa, puno-puno na naman yung polboron ng tiyan mo, tsaka pera ng bayan. So, sabi ko nga, we won't let up. We will fight laban sa katotohanan. Kahit gamitin pa nila yung budget natin, pera ng bayan, hindi tayo titigil hanggat mawala ang polboronic butod, sabi ni Junaida Aljo Calves. Okay, tuloy ang balita. Tinuran pa rin ni Inday Sara na harapin lamang niya ang mga akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa Davao Death Squad sa Philippine Court. Inihayag na noong mahalal siya bilang vice-presidente ay saka siya nasangkot ng ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Titit! Dapat may ganun ako. Mga tuloy ibang nagbabalita. Ching, may sinasapak. Dapat mayroon ditong, si Lisa, smudge yung puppet. Tapos, pagtapos naman, tut! Ganun ako. Lisa, Butod! Tinuran pa. Sinabi pa, tinuran. Grabe naman ang lalim. Okay, sinabi pa ni VP Sara na hindi sila nagkakausap ng kanyang ama kaugnay sa ICC probe. Sigurado naman akong meron siguro siyang nakakausap ng mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So maintindihan niya yung mga legal implications at mga procedures sa ICC, ayon kay Inday. At nang tanungin kung ang investigasyon ay cause of concern para sa pamilya Duterte, sinabi ni Sara na hindi ito para sa kanyang panig. Dahil ito ay what? Isang gawa-gawa ni Lisa. Ayon kay Inday, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman dahil nakakakuha ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Sa ilalim ng drug war, may 6,200 suspects ang natsugi sa police operations based sa government records. 6,200 lang. O, diba? Tiyan mo, 6,200. Pero ang pinalabas nila noon, nung panahon ng mga dilawan, nung inaataka si Duterte, ay libo-libo, sobrang daming libo-libo. Right? Sa kabilang dako, ang human rights group ay nagpapahayag na ang actual na bilang ng mga natsugi. Ito na nga, sinabi ko, yung actual data is 6,000. Yung mga natsugi, 12,000 hanggang 30,000. Actually, more than pa dito yung mga nagugurgur eh. Dahil tulad niyan, yung mga kaibigan ni Kuting, si Kuting mismo, o buhay pa. Duterte na mismo ang nag-confirm na polboronic yan. Right? Ay, nako, mga palangga. Bumati na muna tayo si Batang Quiapo, si Joseph Milan. Ayan. Okay, 6,200. That's a lie. Sabi ni Pai, sabi nga, kulang pa nga yung palangga. Ihulog sila sa Pozo Negro, sabi ni Romantic. Si Zorro nandito pa rin. Okay? Okay. Kung hindi lang nakiusap si Amy, pataba na sa lupa si Kuting, sabi ni Sinslapper. Kasi nga nakiusap si Amy, di ba sabi ko sa inyo, lumuhod kay Pangulong Duterte na huwag isama si Kuting sa polboronic list. Alright? Okay, tuloy natin ang balita, nakaletse ang balita. COMELEC naglabas ng withdrawal form para sa pangbabawi ng perma sa Jutang Gininang People's Initiative. Ayan, kaletsyan. Ano naman kayang gagawin ni George Garcia ditong kaletsyan? Naglabas ng withdrawal forms ang Commission on Elections or COMELEC para sa mga individual na nagnanais na bawiin ang kanilang mga lagda
para sa People's Initiative na naglalayong isulong ang charter chains or CHATCHA. Sa isang pahayag nitong Huwebes, Pebrero 15, binanggit ng Comelec man ay, lek, ng Comelec ang nangyaring Senate Committee hearing on electoral reforms and people's participation kung saan sinabi ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa na may mga taong nais umanong magbawi ng kanilang perma sa jutang gininang PI. For purpose of recording such manifestations, the Commission hereby releases the withdrawal form of signature sheets petition for People's Initiative, aning Comelec. Pinay to, thank you from Japan Palanga. Ulitin ko, sana wag i-report ng unauthorized transaction. Thank you Palanga. Thank you so much. Diba? Yan mo na yung mga yun. Si Lisa lahat ang may pakana ng mga eksenang kaganapan. Sa bawat vlog natin, si Lisa ang bida sa kabalbalan. Maari na raw makuha ang withdrawal form sa Offices of the Election Officers or OEOS sa buong bansa at sa naturang mga opisina rin, maaaring ipasa ang accomplished forms. Tignan nyo, gumastos na naman sa forms. Magkano, ilang milyon na naman ang forms na ba? Kumita na naman ang Comelec. Alam mo, Kuting, totally, alam naman natin lahat na hindi naman titigil yan. Kaya dapat nga mag-speak up day na kayo. Okay? So, yung initiative na yan, yung Jutang Ginang Initiative, CHATCHA na yan, talagang hindi nila titigilan yan. Kasi the purpose nga for them to stay in power, para maging dictatorship na, at yun ang nga nangyayari sa Pilipinas, parurusahan kayo sa pamamagitan ng butod ni Lisa. Kaya nga sabi ko, hindi tayo titigil. Okay, nakakasuka man ang mga binabalita ko sa inbox, but you have to know kung ano yung mga ginagawa ng mga jutang genemes na attached. Ay, nako. Comelec's acceptance of withdrawal forms is for recording purposes only and shall not be construed as formal action by the Commission on the signature sheets, petition, or People's Initiative, sabi ni Comelec. The suspension of Comelec Resolution number 1 Chuba-Chuchu, huwag natin, wala namang kwenta yung number eh. Sige, 10650 on January 29, 2024 per Comelec Minute Resolution number 24005 remains in effect. Matatanda ang iginiit ni De La Rosa kamakailan sa isang kongresista. Raw ang nagsabi sa kanya na si House Speaker Tambaloslos Botod na kasabwat ni Lisa Smugs ang nasa likod ng nasabing jutang gininang campaign para sa CHATCHA na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution na yan din naman ang sinabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ay, nako, mga jutang ginang balita. Si Ayu, thank you Palangga. Ang mga palanggingging ko na nagmamahal ka, Inday. Pangkape, salamat. Walang bawian. Okay, walang magre-report ng unauthorized. Okay, unauthorized transaction para ma-refund. Tina Barber. Naku, mga palangga ko, mayaman kayo ngayon, ha? Yaman-yamanan. Thank you, palangga. At least bukal sa loob. I'm not really asking, mga palangga. But thank you so much. Okay? Kaya pa naman bumili ng lola yung kape. Andyan naman kayo ay mga ninang ko kayo, no? Ninang-ninong. Anyway, so going back tayo sa ating issue dito, mga kababayan. Wala na, konti lang yung balita. Yung ibang mga balitang sinabmit sa akin, hindi ko binasa. Syempre ako ang may power dito. Yung mga kajotahan ng mga artista, ayoko na. Tina Barber, thank you. At yung mga kasinungalingan, Lisa, nakakasawa na yung iba na kasinungalingan nila. Sabi ni Rowell, pwede bang i-refund ang pakulay? Yes. Okay, sasabihin mo lamang, mag-claim ka ng, kung nagbago isip nyo, okay lang din naman sa akin, palangga. Pwede kayong mag-claim actually ng unauthorized transaction. Okay, pakita natin ang mga college yan. Tingnan natin dito ang mga eksenang kaganapan. Si Tina, ayan. Okay, pakita natin Tina. Pinay, okay. Si Pobre, pakita natin. Okay, February 12. Gusto ko lang po ipakita muli sa inyo ang ating mga eksenang kaganapan dito. Okay. Para may nagtanong kasi
Yung nagtanong, sasagutin ko yon. Okay? Mga palangga, sino yung nagtanong na pwedeng i-refund kapag nagbago ang isip nyo? Yes! Pwede. Okay? Pwede. Alright? Share screen natin. Okay? Dito po kasi, mga kababayan, okay, make sure lang na, okay, ito. Alright. Dali Okay, see all. Okay. Dito mga palangga, share natin Okay. Okay, yan. Nakita nyo? So yan mga palangga, nakashare na ba ako? Doon sa nag-question, sasagutin kita. So yes, pwede pong i-refund. So kung makikita ninyo, ito ang inyong mga binigay na pangkape. Ayan si Tina. Ayan, nakita nyo, nandyan right away. Diba? Ayan, na-witness nyo yan. Tina Barber. Ayan, Chris Aquino. Pwede. Yan ang ibig sabihin, saang stream yan? Yung issue kay Chris Aquino. Si Ayo, nagbigay ng 1,000. Chris Aquino. Si Pinayto, nagsibigay ng 7,000. Aba, bonggang-bongga. Thank you, palangga. Si Pinayto, nagbigay uli ng 3,000. Ayan, current yan. Si Alming nagbigay ng $9.99 February 15. O yan, kanina yan sa breaking news natin. Si Syra nagbigay ng 50. Si Risa nagbigay ng, ayan, Shera. Tapos puntahan natin yung 14. Ayan, ayan. Si Pobreng Pinoy, si Marjorie, si Pitong Lamok, si Chino, si Pinoy Proud Proud Pinoy Life na lagi nagbibigay kay Palangga Maharlika. So February 12. Ito yung February 12. Yan po yung mga binigay nyo. Hindi ko yan pwedeng doktorin, okay? Kasi wala pa akong kapangyarihan. So, noong February 12, yung may nagbigay sa atin ng 5,500 na binawi ni Lisa Smugs. Nireport ng Jotangja sa unauthorized purchase or transaction. So, ayan, noong Feb 12, ayan po, gumagalaw yan. Ayan, si Crisostomo Ibarra nagbigay. Si Alexa, si Puto Maya. Wala, yung binigay ni Lisa na wala. Paano ko naman dodoktorin yan palangga? Hindi ko na mahawak yan. Nakita nyo na. Pahirapan mag-withdraw ng signature. Binawi ni Lisa. Sabi ni Edith. Okay? So actually may post tayo mga kababayan. Alright? May post tayo dito sa ating Facebook, sa Maharlika Network. Okay? Kanina. At pinakita ko sa inyo na yes, report unauthorized charge. Pwede talaga. Although nakalagay dyan, refunds for super chat, super stickers, and super thanks. Diba nakalagay dyan, super chat, okay? Donation are voluntary, non-refundable payments. Hindi mo siya pwedeng i-refund, but if you notice an unauthorized super chat, super stickers, or super thanks charge on your account, you can report the unauthorized charge. Para malaman ninyo, okay? Dahil hindi ko naman kontrolado yan, Facebook yan eh. Diba? You Google it. Okay, bigyan ko kayo ng challenge. Okay, magbigay kayo sa akin. Ay, hindi. I'm not asking. Si Palangga, sino yung nagbigay kanina? Okay. Bigyan natin si Palangga. Sino yung nagbigay? Si Tina Barber. Tina, ma'am. Okay? From Japan. Subukan mo yan para mapatunayan, if you really want to, na i-report mo ng unauthorized charge. Then, babalik yan sa account mo. Alam mo, dito sa Amerika, I'll tell you something. Lalo na ang YouTube is America, ha? Bigyan ko kayo. Okay? Dito, kapag yung kahit nga final sales pag sinabing non-refundable, okay? Pwede mo pa rin, sinasabi yan ng store, non-refundable. Pero sa Amerika, lagi kang may right. Super right ka. Kasi ganito, kasi ganyan. May butas pala i-insist mo. May butas yung binili ko Sabi mo nga, final sale, di ba? May butas. Anong gagawin ko dito? Ibabalik sa'yo. Kasi ang law pagdating sa refund na yan sa Amerika, laging yung consumer rights. So pwede mo talagang i-apila na nagkamali ka lang unauthorized charge. Pwede ka magdrama. Kaya ikaw, Lisa, Jotang Ginina ka, wag kang magpapadala ng pera, dinadaan mo pa kung kani-kanino. Di ba? Wag mo idaan kung kani-kanino, wag ka magbigay dahil di naman ako nangingi. Alright? Yan. Alam mo na, Lisa, ha? Kaya yung mga aliporis mo, okay? Magbigay, busugin mo sila galing sa kaba ng bayan at kakarmahin kayong lahat. Mga ginayupak. Masaya na palangga. Si Racel Suzuki, may gusto ba yung katanungan? Game to game ako ngayon. I still have time for you guys. Pwedeng mag-dispute sa bank account, sabi ni BBS Las Vegas. Exactly. Pwede mag-dispute. So, even though nakalagay dyan non-refundable, you can appeal an authorized charge, darling.
Tignan natin para makita ninyo. Para sa unauthorized charge, ito lesson learned na rin to sa atin para may may mapag-uusapan tungkol sa buhay-buhay. Charge YouTube. Okay, YouTube. Kaya sabi ko nga kay Lisa bago ka pumunta bago ka Lisa dito, mag-emote-emote, bonggang-bongga ka. Ayan. Okay, sabi dito, ito mga palangga Okay, press stop natin to screen. Okay, share screen. Tignan natin to. Report. Ayan, report. Okay, here we go. Para sa inyong kaalaman, para sa bayan. Ito, educational na rin to. Report charge. Okay, nakita nyo na yan, mga hitad? Ayan, report unauthorized charge. I'm gonna show you. So nakita nyo, report unauthorized charge. So pipindutin mo yan, nakita nyo. Pero dati pipindutin yan kasi wala naman ako i-report. So report unauthorized charge. If you see a charge on your card or bank statement for a digital purchase on YouTube that you didn't make, you can report the unauthorized, you can report the charges to our support team within 120 days of transaction. So number 1, identify YouTube charges. All you have to do is check with your family and friends. Number 3, file and track your claim or report. So question, mga kababayan, gawa ko ba yan? Kaya ko bang gawin yan? Within 120 days. Within. Sabi ni Roel, within. Ang ibig sabihin, sa loob, meron kang, hindi pwedeng after 120 days ka magreklamo. Let's say, kunyari, ngayon, nagbigay ka sa akin ng super chat dahil nagandahan ka sa akin, o mahalika $5, $10, $20, pangkapi po. So dahil si Lisa nagbago ang isip, pwede mo right there and then claim mo within 120 days. Ibig sabihin, pag nag 121 days na, I don't know kung forfeited pa rin. Pero actually sa Amerika, pwede ka pa rin mag-appeal. Kasi nakalimutan ko, nakatulog ako ng 120 days. Ganun. Di ba, mga balangga? Ay, nako, friendly Maharlika si Attorney Trixie. Last year pa. Yeah, we're good. Okay, wala kaming away ni Attorney Trixie. Di ba? Ganun naman ang buhay No? Nag-aaway kayo, nagkabati kayo. Parang pag-ibig lang yan. Okay? Actually, huwag natin pag-usapan yun kasi we're good. We're chatting, We're chatting. Hi, Attorney Trix. Ayan, yung grupo kong mga palangga, sila Madam Ellie, sila Chororot, lahat yan mga palangga ko. We're chatting, right? So, huwag na kami pag-awayin. Ayaw namin ng mag-away ngayon. Yung mga away, wag na yan. Wag yun na ako isama sa mga away na yan. Kasi, dapat nakatutok tayo sa target natin. Who is our target? The butod. Lisa Smugs. Kaya kung may mga taong nagsasalita, like yung mga third floor studio, dahil sa kanilang pang-aapi sa kanila, we have to embrace them kasi may mga tao na tumatapang na nagsasalita. Right? Ayan, nagpahabol pa si Pinoy Proud for Life. Bumili ako ng tables and chairs sa Costco. After 6 months, ito, tignan mo, Costco, si taga-Amerika to. Bumili ako, thank you palangga, bumili ako ng tables and chairs sa Costco. After 6 months, binalik ko, tinanggap pa rin. Sabi sa akin, tapos na party nyo. Tapos na party mo. Nakakatawa. Pero alam nyo, dito mabigyan ko lang, ito si Proud Pinoy lang. Dito ganun. Okay? Dito ganun ginagawa ng mga tao. Gusto mo magpa-party, wala kang upuan. Okay? Wala kang upuan na bonggang-bongga, bumili ka ng 1 dosenang upuan, after party, isusoli mo. Kaya ako, pag bumibili ako ng damit, sa totoo lang, tinitingnan ko kasi iba nasusuot na. Ako hindi naman ako nagsusoli kasi pag bumibili ako, alam na, pag gustong-gusto ko, bibilin ko yan. Pero may mga moment ako na kunyari, rush, mga palangga, since dyan naman kayo, gusto ko mag-shopping kasi madalas nag-shopping na naman ako sa mga sale, sa mga outlet kasi mura doon. Pag wala akong time na magsukat-sukat, dadamputin ko lahat ng gusto ko. 20, 40, wag naman, exaggerated. Mga less than 20 na pares na iba't mga damit, minsan pare-pareho kasi gusto ko lang sukatin. Tapos the next day or next week or before a month, within 1 month, isusoli ko na siya kasi hindi pala kasya. Jumoba pala ako. Mga ganon. So pwede mo kung wala kang time, gusto mo magsukat sa bahay mo. Kasi ganon ako dampot na ako ng dampot. Yeah, dito, pwede mo talagang isoli. Yes, may kilala ako, ginamit lang yung dress, sinoli. Okay? Sinoli. Oo, dito. Alam mo, meron nga ako, alam mo, bago pa lang ako sa Amerika, na-shock ako kasi nasa restaurant kami.
nakita ko may tag pa yung lalaki. Nasa restaurant kami, nakita ko sa likod, may tag pa. So, bago-bago pa lang ako sa Amerika, sabi ko, palangga, yung damit niya may tag pa. Sabi ko, nakalimutan lang ba niya? Siguro lumabas ng ganyan. Tapos sabi ng friend ko na nauna din sa Amerika, hindi, isusoli nila yan after party. Yeah, Jasmine Rice, isinusoli after party. Hindi naman nalulugi yung mga negosyo. Nalulugi lang sila dito, yung mga looting, di ba? Yung mga nakikita nyo sa TikTok at kung saan-saan niya. But speaking of refund and authorized, yes, you can. Kaya yung mga palangga ko dito, later on, nasuka pala kayo, ay, binigyan ko si Marlica ng 5,500 pesos na inutusan ako ni Lisa. Pero chika-chika boom-boom ko lang kasi gusto ko lang magpa-cute. Di bawiin ko nga. Yes, you can really do that. You have the freedom to do that. Ako naman, di man ako magagalit. Kasi pwede naman talaga magbagong isip. Kahit nga sa pag-ibig, nagbabagong isip. Kahit nga sa kasalan, di ba? Nandoon na sa simbahan, biglang nagbago isip. So, tsaka kachipan. Anyway, this is your fair lady Maharlika signing off and I'll see you again tomorrow. Thank you. Please share my blog and thank you for loving Maharlika. Kayo lang po ang kakampi ko. Wala po akong kakamping mga sindikato. At kumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue ito. Wala ng democracy, dictatorship na talaga. Ang statement ni Kuting na walang puwang ang paninira sa bagong lipunan can only mean na bubusalan na ang mga Pinoy. Pahirap kasi mga magulang ni Chris kaya saang nagpabayad sa traitor ng pwersa. Yan din mangyayari kay Ahas at Kuting salot sa bansa. Maharlika, God bless po, totoong balita. Karma is real talaga. Mga magulang na walang ginawang maganda sa bayan at kapatid, Diyos lang may karapatang humusga. At nakikita natin yan sa kanila. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sa metro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Dindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan!